Hello mga kaulam, pangalawang gabi nga ng Ramadan at ito ang aming iftar. Nilutuan ko ang asawa ko ng chicken kabsa. Yan sa iba ang tawag nila ay chicken biryani, pero ang tawag namin dyan ay chicken kabsa. May iba't ibang paraan ng pagluluto niyan. Kahit na matagal ka na dito sa UAE o sa Middle East, iba-iba pa rin ang paraan ng pagluluto ng mga tao ng chicken kabsa at chicken biryani. Yung sa akin ay walang masyadong spices dahil hindi kakainin ng mga bata pag maraming spices. Very basic lang yung sa akin. Ayan mga kaulam. Pero gustong-gusto naman nila, lalo na ng asawa ko. Ang dami nakain. Katabi ko nga siya dyan at sali ng sali sa sa aking mga salita. Sabi ko, wag nang munang sumama sa video, mag-ahit na muna. Nag-ahit naman na siya, kaya lang ayaw muna niyang sumali sa video. Pag Ramadan mga kaulam, minsan sasali yan, minsan hindi naman. Mas nauna siyang kumain sa akin dahil naka-anim yata ako ng lokaymat, yung ginawa kong Arabic sweets, ay ako'y nabusog. Pero sabi ko, kailangan ko na rin kumain dahil maya-maya pa yung gabing-gabi na, hindi na ako makakakain. Ang iftar nga pala today ay 6:18 yata o 6:17 ganyan. Nag-start kami mag-fasting ng 5:30. Tapos ang kain ay 6:18. Pag summer mga kaulam, mas mahaba ang oras ng fasting from 4:30 ng madaling araw hanggang 7:30 ng gabi. Dahil yun ay depende kung kung kailan yung sikat ng araw, kung kailan lulubog ang araw at kung kailan sisikat ang araw. Kaya pag summer talagang grabe talaga yung unang-una sobrang init. Lagi kang yung uhaw sa labas ng bahay. Tapos, hindi ka masyadong makalabas talaga. Pangalawa, sobrang haba ng oras ng fasting. Pangatlo, sobrang agang gigising para mag-prepare ng suhur, yung breakfast. Pagka summer, naranasan ko talaga, nagpe-prepare ako 3:00. Tapos, kailangan 3:30, gigisingin ko na ang mag-aama. Kailangan bago mag 4:30, nakakain na kami, nakapag-toothbrush na kami. Kaya ngayon, medyo maluwag mas maganda ngayon ang fasting ngayong medyo malamig-lamig pang panahon. Una, hindi ka basta mauuhaw sa labas ng bahay. Pangalawa, maiksi lamang yung oras ng fasting, parang 13 hours lamang. Sabi ko sa asawa ko, bukas hindi ko nakakayanin ng biryani. Siya na lamang dahil medyo naparami ang niluto ko. Siya na lamang bukas ang magkabsa. Talagang hindi ko na kaya mga kaulam. Ganyan ako pag Ramadan. 1 hanggang 2 beses lamang akong kakain ng biryani or kabsa or any Arabic food. Ang susunod ko niyan, pipilitin ko ng mga kaulam makapagluto ng mga bulanglang, kahit pritong talong. Basta parating kakaiba ang aking pagkain kaysa sa kanila. Mas nabubusog ako at mas pakiramdam ko, mas nasasatisfy ko ang aking gutom kapag may gulay mga kaulam. Kahit ano pa yan, kahit ano pang gulay yan, kahit na yung in-steam lang na okra, basta alam kong may gulay ang katawan ko sa gabi. Solve na ako doon mga kaulam. Ang mga anak ko, mga next week pa yan, pwede silang mag-fasting. Hindi pa sila pwede ngayon. Pagkatapos pa ng kanilang period, tsaka sila pwede mag-fasting. Kaya si Sarah, kanina, inaaya ko na kumain. Kami nila ang muna daw ang kumain at siya daw maya-maya na. Namimiss ko sana mga kaulam ay mga sinigang na hipon, yung mga ganyan. Kaso, bawal talaga kami ng magluto. Dati nakakaluto pa ako kahit na hindi nakain yung yung aking panganay dahil allergy nga. Ngayon, dumaing na siya na sabi niya, Mami, kahit na hindi ako kumain ng hipon, basta umupo ako dyan sa lamesa, may nakahaing hipon, namamantal na daw agad ang kanyang katawan, lalo na daw ang kanyang muka. Tapos, masakit na daw agad ang kanyang lalamunan. Kaya sabi ng asawa ko, ban na muna daw ang hipon dito sa bahay namin. Hindi daw ako pwedeng mamalengke ng hipon. Sabi ng asawa ko, kung gusto ko kumain ng hipon, kumain na lang daw ako sa Filipino restaurant.